Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Matindi itong si Sara Duterte Hindi ba siya kinikilabutan? Hindi ba siya kinikilabutan ng kanyang statement? Kasi ngayong Rizal Day, naglabas ng statement si Sara Duterte. Naglabas ng statement itong si Sara at sa ngayong Rizal Day, sabi niya, let us stand for truth and justice. Wow. Manindigan daw tayo, tumindig daw tayo para sa hustisya at katotohanan. Yun mga kabunyog coming from Sara Duterte. Grabe hindi na kinilabutan. Truth and justice. Ang mensahe ni Sara Duterte ngayong Rizal Day. Truth, katotohanan. Sa araw na ito, ginugunita natin ang buhay at diwa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, ipinamana ni Dr. Jose Rizal ang diwa ng walang takot na pagmamahal sa bayan at ang pangarap ng tunay na kalayaan na nakabatay sa liwanag ng kaalaman. Ang tunay na aral ni Rizal ay malinaw. Ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa puwersang dayuhan, kundi pati na rin ang paglaya ng ating isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkawatak-watak at kasamaan. Sa paggunita natin sa kanyang sakripisyo, manumbalik nawa ang ating lakas at tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Huwag nating hayaang mamatay ang diwa ng karunungan at pagkakaisa. Ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula at nagmumula sa malalim na pag-aaral, moral na integridad at sama-samang pagkilos sa ating komunidad at mga institusyon. Mabuhay ang diwa ni Dr. Jose Rizal. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Paano siya naging Paano siya, niya ba yan? Kilala ba si Sara na nagtataguyod at naninindigan para sa katotohanan? Katarungan, hustisya. Kilala ba siya na nakikipaglaban para sa hustisya at katarungan? Mukhang itong mga adhikain na to ng katotohanan at katarungan ay malayo kay Sara Duterte. Kabaliktaran pa nga Identified pa nga si Sara sa kasinungalingan at kawalang hustisya. Tapos ngayon ang kanyang statement, pahayag sa Rizal Day, manindigan daw tayong mamamayang Pilipino para sa katotohanan at hustisya. Katotohanan, samantalang pinapatawag siya sa Kamara, sa Senado para magpaliwanag ng kanyang mga budget, wala, ayaw niyang umattend. Spoiled. Spoiled brat, tingin niya. Ayaw niyang magpaliwanag. O paano mo malalaman ngayon ang katotohanan? Yung mga investigasyon sa Kamara, kinukontrol yung kanyang mga staff. Nung nauungkat na yung mga katotohanan, biglang nagkakasakit, nagkaka-high blood. On the rescue si Sara, dinadala sa veterans. Paano mo ngayon masasabing para ka sa katotohanan sa mga ganyan? Itong kinaso sa kanya sa ombudsman para talaga lumitaw ang katotohanan, ang sabi niya, wala yan, politika yan. Gusto lang akong harangan niya sa pagbo sa 2028. Kita nyo yan? Kung ikaw ay naniniwala sa katotohanan, hindi mo hahadlangan ng katotohanan. Kung wala ka namang tinatago, ikaw mismo, haharapin mo yan. Si Duterte, hindi naman pagharap Lahat ng panay pagtago ito, pag-iwas Kahit yung impeachment, lahat nga ng paraan ginawa nila.
pati sa Senado, sa ilalim ni Chis Escudero, ginamit nila ang kanilang impluwensya, kapangyarihan. Kung para ka sa katotohanan, hindi mo hahadlangan ang mga bagay na naghahanap ng katotohanan, pananagutan, hindi mo yan hahadlangan kung naniniwala ka sa katotohanan. Hustisya. Anong ginawa nila sa mga biktima ng war on drugs? Walang husti-hustisya doon. Extrajudicial nga Ibig sabihin, hindi dumadaan sa proseso. Ang daming pinagpapatay na Pilipino nung panahon ng administrasyon ng kanyang ama. Wala yun, walang proseso yun, walang due process yun. Kaya nga extrajudicial killings Kahit na sa Davao City, nangyari din yan. Kahit nung mayor siya sa Davao, ang daming napatay, ang daming namatay. Lalo na nung maging presidente ang kanyang ama. Kinontra niya ba yan? Kinontra niya ba ang pinagagawa ng kanyang ama na si Digong para sabihan ng kanyang ama na wag gawin niyang ganyan kasi yan ay inhustisya sa mga biktima? Hindi. Suportado yan ni Sara Duterte yung pinagagawa ng kanyang ama. Sa Davao pa man at maging presidente. At ang mga biktima na yan ay hindi nabigyan ng hustisya. Mabuti na nga lang pumunta ng ICC. So ngayon doon, nakakakuha ang mga biktima ng hustisya. Pero dito sa administrasyon ng kanyang ama, wala. And yet, wala kang marinig kay Sara. So paano mo masasabi na siya bilang Vice President, naglabas siya ngayon ng statement, ang pinakasentro na mensahe niya, manindigan daw ang mamamayang Pilipino para sa katotohanan at hustisya. Bakit? Bakit niya magiging bukang bibig yun? Hindi ba siya kinikilabutan yan? Hindi na ba siya nahiya? Sabagay, wala naman talagang hiya. Truth and justice. Yun yung sentro ng statement ni Sara Duterte bilang Vice President sa ngayong Rizal Day. Pero yung truth and justice, wala yan. Sa aktual na mga ginagawa ni Sara Duterte, walang pagpapahalaga si Sara sa katotohanan. Walang pagpapahalaga sa katarungan. Yan ang malinaw. Kaya ito, mga budol-budol na naman ito. Akala mo sa statement niya, naninindigan siya para sa katotohanan at katarungan. Pero sa totoo, wala. Hindi na. Pero hindi yan kinikilabutan si Sara sa sinabi niya na yun, ha? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.